Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Mirasol anak, huwag kang masyadong magpapagod ha. Alam mo naman anak, na bawal sa'yo ang magpagod ha? Oo naman, Mama. Huwag po kayong mag-alala. Akong bahala kay Mirasol, auntie. Aalalayan ko po siya. Di bale, malapit lang naman dito sa tabing ilog. Napapasyalan po namin. Tamang-tama. Umagang-umaga. Makakalanghap siya ng sariwang hangin. Sige po, auntie. Aalis na po kami ni Mirasol. Sige, habang maaga pa. At hindi pa gaanong mainit ang sikat ng araw. Mama, sige po. Aalis muna kami ni Shara. Siya nga pala, Shara. Dito ka naman ang halian, ha? Maaga na lang akong magluluto ng tanghalian natin, ha? Dito ka na kumain. Ang aga mo namang magluluto ng tanghalian natin. Oo ba, Segundo? Dahil dito na manananghalian si Shara. Ay, teka nga pala. Nasaan ba si Mirasol? Tila kanina ko pa hindi nakikita rito. Ay, maaga siyang nagpunta dito. Si Shara, yung kaibigan ni Mirasol. Niyaya ang kaibigan niya nagpunta sa tabing ilog. Nang sa ganun daw, makalanghapnan lang ng sariwang hangin. Ganun. Ay, kaya naman pala. Maaga sila at maglalakad sila hanggang sa tabing ilog. Kunting kimbot lang hinihingal na. Ay, kaya yun. Kasama naman niya si Shara eh. Ay, kawawa naman pala ang anak natin. Kung bakit sa dinabi-dami ng tao sa mundong ito siya pa ang dinapuan ng ganyang sakit. Ay, Segundo, huwag mo nang masyadong isipin yan. Basta ang importante, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ang mahalaga, nandito pa ang anak natin. Patuloy pa rin nating makakasama. O ano, Mirasol? Kumusta ang pakiramdam mo? Ang sarap ng simoy ng hangin dito. Parang nakakagaan ng pakiramdam. Medyo malapit ng magtanghali. Halika nga, uwi na tayo. Sige. Uwi na tayo. Dahan-dahan ka lang ha. Siya nga pala, Shara. Salamat ha. Dahil palaging nariyan ka sa tabi ko. At sana, huwag kang magsasawa sa akin, ha? Ikaw naman. Ba't naman ako magsasawa sa iyo? Kaibigan kitang matalik. Talaga lang, ha? Di walang iwanan. Oo naman. Friends forever. Ika nga, Mirasol. Akala mo ba, mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte Bakit ngayon ka lang dumating, anda? Hindi po ako pinaalis agad ng mama ni Mirasol, nanay. Doon ako nananghalian. Ay, kumusta naman yung kaibigan mo? Okay naman po siya, inay. Yun nga lang, madali siyang mapagod. Ay, kawawa naman pala. Teka, ano bang sakit doon? Sakit sa puso, nay. Ay, ganun ba? Matagal na bang may sakit na ganyan? Iyon ang hindi ko alam, inay. Buti na lang, may kaya sila sa buhay.
Kaya natutustusan nila ang mga gamot niya. Pag kagaya lang natin na mahirap, naku, baka wala na yung kaibigan ko. Sakit pagbayabad ang sakit niya. Tama ka nga naman sa sinabi mo. Mirasol, anak. Uminom ka na ba ng gamot mo? Opo, Mama. Sige. Matulog ka na, anak. Huwag kang magpupuyat, ha? Opo, Mama. Sige po. Mauna na po ako matutulog sa inyo ng Papa. Kumusta naman yung bata? Hindi na ba sinusumpong ng sakit niya sa dibdib? Sa awa ng Diyos. Matagal nang hindi siya sinusumpo. At sana nga'y magtuloy-tuloy na yan. Ay, sana nga, Tricia. Nang sa ganun mawala na ang bawat pangamba ko sa buhay. Nag-iisang anak pa naman natin siya. Anak, malapit na pala ang birthday mo, ano? Hahandang ka namin. Yung bonggang birthday. Talaga, Papa? Oo. Oo naman, anak. Napag-usapan namin ng papa mo ang tungkol dyan. Gusto namin ng mama mo na maging masaya ka sa darating na birthday mo, anak. Salamat naman kung gano'n, Papa, Mama. Kahit ganito ako, may malubhang karamdaman, masasabi kong maswerte pa rin ako dahil nagkaroon ako ng mga magulang na kagaya niyo. Lahat ay gagawin namin para sa iyo, anak. Makita ka lang namin maligaya. Ay maligaya na rin kami. At umasa kami gagaling ka pa sa iyong sakit. Sandali lang, nariyan na. Auntie, andyan po ba si Mirasol? Ikaw pala, Shara. Nandito siya. Tuloy ka. Salamat po, Auntie. Mirasol, anak. Lumabas ka na dyan sa silid mo. Nandito si Shara. Ako na lang, Auntie. Pupuntahan ka na po siya sa kanyang silid. O sige, bahala ka na, ha? Pumasok ka na lang dyan sa silid niya. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Mabuti naman at pinuntahan mo ako dito. Ay, siya nga pala. Imbitado ka sa birthday ko, ha? Talaga lang, ha? Siguro, bongga ang birthday mo? Yun nga ang sabi ng papa ko. Hahanda niya ako ng bonggang birthday. Kaya, pumunta ka dito, ha? Oo ba? Ako pa? Ang mawawala sa birthday mo? Hinding-hindi, Sinabi mo yan, ha? Aasahan ko yan. Oo. Maaga na lang akong pupunta dito at tutulong ako sa kusina.
Happy birthday, Mirasol. Pagpasensya mo na itong nakayanan kong gift ko sa iyo, ah. Salamat, Shara, ha? Wow! Ang ganda mo dyan sa kasuotan mo. Litaw na litaw ang beauty mo, ha? Ikaw ba ang pumili ng gown na yan? Hindi. Si Mama ang pumili nito. Totoo ba na maganda itong damit na napili ng mama ko para sa akin? Hindi lang yun. Ang gown na maganda. Pati yung nagsuot. Yun ang higit na maganda. Bolera. Totoo naman na maganda ka. Di ba? What's the point of dreaming? Nakagala na naman tayo. Oh, dahan-dahan ka lang, ha? Salamat naman. At narito ka palagi. Oh, halika doon sa banda ron. Maupo tayo. Baka naman napagod ka na. Ano ka ba? Hindi mo tinitingnan ang dinaraanan mo? Nako, sorry miss. Hindi ko naman sinasadya. Nasaktan ka ba? Salamat. Wow. Ang gwapo naman nito. Minsan, tignan mo naman ang dinaraanan mo, ha? Nang hindi ka makasagi. Shara, huwag mo na siyang pagalitan. Humingi naman siya ng sorry eh. Ako nga pala si Lawrence. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Mirasol. Ay, kay gandang pangalan. Kasing ganda mo. Halika na nga, Mirasol. Doon na tayo. Para makaupo naman tayo. Mirasol, sana magkita pa tayo. Huwag mo na nga pansinin yun. Masyadong presko. Ang gwapo naman ng Lawrence na yon. Unang kita ko pa lang sa kanya. Ba't ang gaan-gaan agad ng loob ko? Tsaka, hindi ko malimutan ng mukhang yon. Napakaamo. Ay, kailan kaya uli ko siya makikita? Kailan kaya uli? O Ado, kumusta na ang kaibigan mo? Okay naman po, Nay. Nung isang araw nga, sinamahan ko siyang mamasyal sa may park sa bayan. Kasi, pinasamahan siya ng mama niya sa akin. Para nang sa ganun daw, kahit papano, malilibang siya. Ganun ba? Total, wala ka na bang ginagawa dito? Di, samahan mo siya. Sabahan mo na lang. Kaya nga lagi kong sinasamahan. Yun lang po ang may tutulong ko sa kanya, Nay. Ang bait pa naman ng mga magulang ni Mirasol. Kahit na may kaya sila sa buhay, hindi sila mga mata pobre. Tama ka nga dyan, Ada. Kaya nga, marami ang humahaga sa kanila dito sa lugar natin. Shara, may hihilingin sana ako sa iyo. At sana pagbigyan mo ko, ha? Ano yun, Mirasol? Halimbawang magkita kami uli ni Lawrence. Sana, huwag na huwag mong sasabihin sa kanya, ha? Na may sakit ako. Aba, huwag mong sabihin, tinamaan ka sa lalaking yon? Wala naman sigurong masama, di ba? Binata siya at dalaga ako. Basta, huwag na huwag mong sasabihin sa kanya ang tungkol sa akin. Mirasol? Bakit?
Sure ka ba? Na binata ang lalaking yun? Unang kita mo pa lang sa kanya, di ba? Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Bakit kaya hindi maalis-alis sa isip ko ang babae yun? Napakaganda niya. Kahit sinong lalaki, mabibighani sa kanyang kagandahan. Pero, suplada lang yung kasama niya. Hindi naman kagandahan. Siguro, kasambahay nila yon. Kala mo kung sinong umasta eh. Ay nako. Kailan ko ulit siya makikita. Si Mirasol. Iba na yata itong nararamdaman ko ah. Iba na talaga ito ah. Anak, baka naman nakakalimutan mo nang uminom ng gamot, ha? Hindi po, Papa. Lagi po akong umiinom. May dapat lang, anak. Ang sa ganun hindi ka nasumbungan ng iyong sakit. Saan ba yung sinasabi mong lakad yun ni Shara? Papasyal po uli kami sa may park, Mama. Pwede po ba? Walang problema, anak. Kung saan mo gustong pumasyal, sige lang. Basta mag-ingat kayong dalawa ni Shara, ha? Oo naman, Mama. Salamat po sa pangunawa niyo. Anak, kung saan ka maligaya, susuportahan ka namin ng iyong mama. Walang sandaling Si Lawrence yung nakaupo doon. Ang ibig sabihin nito, gusto din niya akong makita. Tila si Lawrence yun Mirasol? Si Lawrence yun Nakita mo na rin ba? Oo, nakita ko na kanina pa, no? Hi. Mabuti naman nagpunta kayo rito. Kamusta ka na, Mirasol? Nandito ka rin pala? Mabuti naman. Oh, ikaw, kumusta ka na rin? Mabuti naman. Salamat naman at dumating kayo. Alam ko na darating kayo. Bumili pala ako ng mamimerienda natin. Talaga lang ha? Manghuhula ka pa rin pala? Shara, ka naman ganyan. Nakakaya naman kay Lawrence, okay? Lawrence, ang sweet mo naman pala. Alina kayo. Maupo tayo sa banda nun. At habang nagkukwentuhan tayo, magmimerienda muna tayo, ha? Sige. Halika na, Mirasol. Sige, halina kayo. Tara na. Gutom na rin ako Hoy, tumigil ka nga dyan. Lukarit ka talaga. Kanina lang parang asiwa ka. Ngayon naman, nagkandara pa ka sa pagkain. Ay, sorry. Di ko sinasadya. Mama? Mama? Anak, ano nangyayari sa'yo? Mama? Hindi po ako makahinga. Hindi ako makahinga. Mirasol, anak! Segundo! Dali! Itakbo natin sa ospital si Mirasol! Segundo! bilang ko si Dara.
Doktor, kumusta na pong lagay ng aking anak? Napagod siya ng sobra. Kaya ganun nangyari sa kanya. Dapat regular na uminom siya ng kanyang gamot. Ganun ho ba, Doktor? Oo. Kailangan pa niya ang mahabang pahinga. Alam niyo naman na ang karamdaman niya siguro. Hindi gamang biro yan. Delikado yung sakit sa puso. Kaya ingatan niyo. Kumusta ka na, Mirasol? Okay na ba ang pakiramdam mo? Medyo mahina pa ako. Buti naman at nadalaw ka dito. Nagpunta nga ako sa inyo. At ang mama mo ang nagsabi sa akin. Kaya pinuntahan agad kita dito. Salamat sa dala mo, ha? Heto. May dala akong prutas para sa iyo. Magpalakas ka na, ha? Nag-abala ka pa? Siya nga pala. Nakita mo na ba si Lawrence? Hindi pa eh. Shara, pag makita mo siya, huwag mong sasabihin na nandito ako sa ospital. Ilang araw na akong mabalik-balik dito sa park. Pero hindi ko na talaga nakikita si Mirasol. Bakit kaya? Hindi ko naman alam bahay nila. Kung alam ko lang sana, pupunta ko na sana sa kanilang bahay. Pati yung kasama niya. Hindi ko na rin makita. Bakit kaya? Anong nangyari sa kanila? Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. O anak, huwag mong kaliligtan ng uminom ng gamot mo, ha? Hindi pa pwedeng gumala ka. Ang sabi ng doktor, kailangan mo pa ng mahabang pahinga. Bawal magpagod, okay? Oo, Mama. Huwag po kayong mag-alala. Susundin ko pong lahat ng mga sinabi niyo. Siguro kaya kasi nung pauiha sa sakit mo, nakaligtaan mo na sigurong inumin niya yung gamot. Nung nakaraan ng araw ganyan na. Oo nga po, Papa. Sorry po talaga. Huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon, hindi ko na po kaliligtaan ng uminom ng aking gamot. Sana naman, anak. Ingatan mo lagi ang iyong sarili. Alam mo naman kung gaano ka namin kamahal ng papa mo. Alam ko naman po yun, Mama. Kaya nga mahal na mahal ko rin po kayo. Shara, nagpunta ka na ba doon sa park na lagi nating pinapasyalan? Bakit mo ba tinatanong? Wala. Natanong ko lang. Siya nga pala. May hihilingin sana ako sa iyo kung pwede. Ano ba yon?
Gusto ko sana magpunta ka doon at ikumusta mo ako sa kanya. Pero, huwag mong sasabihin sa kanya na nandito ako sa ospital. Pwede mo ba akong pagbigyan, Shara? Pwede. Yun lang pala eh. Ano pa bang ibang ipapasabi mo? Yun lang. Ikumusta mo ako sa kanya. At wala ka nang iba pang sasabihin. Sige. Sinabi mo eh. Bukas na bukas din, pupunta ako doon sa may park at titignan ko si Lawrence doon. Salamat. Maraming salamat sa iyo, Shara. Buti na lang, lagi kang nariyan. Lagi kong naasahan sa mga pangangailangan ko. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Gustong-gusto ko nang makita si Lawrence. Pero hindi ko magawa. Kailangan ko pa kasing magpahinga. Nang sa ganun, hindi mag-alala si Papa at si Mama sa akin. Hindi bale? Inutusan ko na si Shara na pakitignan si Lawrence doon sa my park. At ikukumusta niya ako sa kanya. At sana naman, makita niya si Lawrence doon. Sana nga. Shara, mukhang bihis na bihis ka. May lakad ka ba, Ada? Opo, Nay. May inuutos sa akin si Mirasol. Ha? Ano ba ang iniuutos niya sa'yo? Ay, pinatitignan niya si Lawrence sa my park, Nay. Gusto niyang ikumusta ko siya. Bakit? Kumusta na ba ang lagay ng iyong kaibigan? Okay na rin po, Nay. Kaya lang, siyempre, nagpapalakas pa po. Ganun ba? Di sige. Dalian mo ng kumain dyan at nang makagayak ka na. Opo, Nay. Kayo na munang bahala dito at sasaglit lang ako sa bayan. Wala si Lawrence dito. Sa bagay, maaga pa naman. Maghihintay na lang ako dito. Malay ko, baka dumating siya. Kailangan makausap ko siya. Nang sa ganun, walang masabi si Mirasol. Shara? Ha? Lawrence? Salamat naman at dumating ka. Nasaan si Mirasol? Bakit hindi mo siya kasama ngayon? Halos pabalik-balik ako dito sa park. Hindi ko kayo nakikita. Kumusta na pala siya? Bakit hindi mo siya kasama ngayon? May nangyari ba sa kanya? Wala naman. Nagbabakasyon lang kasama ang pamilya niya. Kaya hindi ko siya kasama ngayon. Ganun ba? Akala ko kasi kung ano nang nangyari sa kanya. Nagpapakumusta pala siya sa iyo bago siya umalis. Ganun ba? Ay, siya nga pala. Pwedeng malaman kung saan sila nakatira dito? Baka balang araw kasi makadalaw ako sa kanila. Saka ko na lang sasabihin sa iyo kapag andito na sila. Okay? Sa ngayon, walang tao sa kanila. Sige, ikaw ang bahala. O paano? Maulan ako sa'yo, ha? Oo. Sige.
Ingat ka sa daan, Lawrence. Sige. Ikumusta mo na lang ako sa kanya. Ay, para bang hindi siya nagsasabi ng totoo eh. Parang may tinatago siya sa akin. Tama. Aalamin ko sa susunod na pagkikita natin, Sarah. Susundan kita nang hindi mo namamalayan. Nang sa ganon, malaman ko kung saan nakatira si Mirasol. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Talaga, Shara? Nakita mo si Lawrence doon? Oo. At hinahanap na pala niya tayo. At nagtataga daw siya kasi ilang araw na daw siyang nagpabalik-balik doon. At hindi daw niya tayo makita. Kung ganon, ang ibig sabihin, may pagtingin din siya sa akin. Maaring ganun nga, Mirasol. At alam mo kung ano pa ang sinabi niya sa'yo? Ha? Ano pa? Ang mga sinabi niya sa'yo, ha? Kung saan daw ang bahay ninyo. Gusto niyang malaman, baka sakaling madalaw ka daw niya. Ha? Talaga? Nako, hindi pa dapat niya malaman itong sa amin, Shara. Baka bigla siyang sumulpot dito at malalaman niya ang tungkol sa akin. Naku, kailangan mo nang magpalakas para halimbawa pumasya siya dito. Wala ka nang ipag-alala. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Mama? Papa? May sasabihin po ako sa inyo. Ano yun, Iha? Kung halimbawang may dumalaw po sa akin dito, isang maliligaw, ika nga, magagalit po ba kayo? Aba, bakit naman kami magagalit ng mama mo, Iha? Natural lang naman na may dumalo sa'yo sapagkat isa kang dalaga. Bakit mayroon ka namang manliligaw, anak? Naku, talaga, anak? Hindi pa naman, Mama, Papa. Kaibigan lang yon. Iha, doon din ang pagmumulan ng umpisa. Hanggang sa tumagal na, maliligaw na rin sa'yo yan. Pero, Papa, Mama, may hihilingin lang po ako sa inyo. Ano yun, anak? Sana, halimbawang manligaw na sa akin si Lawrence. Please lang po, wag niyong sasabihin na ako po'y may sakit sa... Oh, ba't naman namin sasabihin sa kanya, Iha? Hindi na importante yun. Oo nga naman, anak. Siyempre, anak ka namin. Dapat lang na pangalagaan namin ang kabutihan mo. Salamat po, Papa. Iha, kung saan ka maligaya, patuloy kaming susuporta sa'yo. I need your love, you brighten up my day. Aba, sino kaya yung dumating? Sandali lang, nariyan na. Magandang hapon sa'yo, Shara. Pwede bang malaman kung saan ang bahay nila Mirasol? Ha? Lawrence, ikaw? Anong masamang hangin ang nagtaboy sa iyo, Tito? Grabe ka naman, no? Ano ba namang klaseng tanong yan? Pumunta ako dito para magpatulong sa'yo. Ituro mo naman sa akin, kung saan ang bahay nila Mirasol. Sige na. Oo, sige. Sige na nga. Nang sa ganon, wala kang masabi sa akin. Oh, tara na.
kaya itong dumating? Sandali lang, nariyan na. Magandang hapon po, Ma'am Tricia. Nandyan po ba si Mirasol? Nandito siya. Sino ba yung kasama mo? Magandang hapon po, ma'am. Ako po si Lawrence. Kaibigan po nila Shara at Mirasol. Sige, pumasok kayo. Maupo kayo. Tatawagin ko si Mirasol. Salamat po, ma'am. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Mirasol, para sa'yo, ha? Nako, nag-abala ka pa. Pero, salamat pa rin ha. Ay, siya nga pala. Kamusta ka na? Okay lang naman ako. Sana naman hindi ka magalit, no? Pag mapadalas yung pasyal ko dito sa inyo. Ba't naman ako magagalit? Laging bukas ang pintuan namin para sa'yo. Kahit anong oras mong gustuhin. Talaga lang, ha? Ay, salamat naman kung ganun, Mirasol. Salamat. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Yun pala yung Lawrence na sinasabi mo sa akin. May hitsura din pala. Oo, Nay. Siya po. Nagpasama po kina Mirasol. Kamusta naman? Okay lang ba sa mga magulang ni Mirasol? Wala namang problema sa kanila kasi mababait naman sila pareho. Sa tingin ko'y tinabaan yata ang Lawrence na yon kay Mirasol. Sinabi niyo pa. Talaga naman teka nga pala. Alam ba naman nung lalaki na may sakit si Mirasol, ha? Ay, siyempre hindi, Nay. Alam mo naman na sasabihin pa nila. Kahit si Mirasol nga ayaw ipasabi sa akin. Dahil takot siya sigurong malaman ni Lawrence ang lahat. Baka mamaya yun madismaya pa sa kanya. Kamusta naman yung bisita ng anak natin? Nagkataong wala ako rito sa bahay nung pumunta siya rito. Ano bang pag-ugaling Lawrence na yun? Okay rin naman. Magalang. At mukhang may kaya rin sa buhay. At paanong di magkagagusto yung anak mo sa lalaking yun Gwapo naman pala. Ay, kaya naman pala At maganda rin ang ating anak, hindi ba? Bagay na bagay sila. Ay, iyon palang bilin ng anak mo sa'yo, ha? Baka mamaya yan madulas yung dila mo. Ay, oo. Ano kakala mo sa akin? Ulyanin. Magtiwala ka lang sa akin, segundo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Ay, anak. Ano na naman ba ang ginawa mo? Ba't nanglalata ka na naman? Kahapon nung wala kayo dito, nilinis ko po itong silid ko. Saka, nagpalit po ako ng mga kurtina. Ay, naku naman, anak. Di pa pinagbawal sa'yo ng doktor na wag kang magpapagod. Ay, wala pang ang isang buwan kang gumaling Ingatan mo naman yung sarili mo, anak. Dahil hindi ka namin matutulungan dyan sa sakit mo. Sorry po, Mama. Hindi na po talaga mauulit.
Ay, kung ganun rin lang naman napasaway ka, kukunin na lang namin si Shara para may magbantay sa'yo. Pag wala kami ng papa mo dito, may titingin sa'yo at mag-aalaga. O ano, gusto mo ba? Kayo po ang bahala, Mama. Siya nga pala. Uminom ka na ba ng gamot mo? Baka naman, nakaligtaan mo na naman. Ay, oo nga pala, Mama. Nakalimutan ko. Ay, buti na lang at pinaalala niyo po. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Sandali lang ha. Ikukuha kita ng tubig mo. Maghintay ka dyan. Ever seen the sun go down above you? Mirasol, para sa'yo. Chocolate at bulaklak. Nako, baka mamumulubi ka na niyan, ha? Kasi, tuwing punta mo na lang dito may pasalubong ako. Ay, wala yun. Basta ba, ikaliligaya mo. Hala ka, baka masanay ako niyan. O ano, Mirasol? Medyo matagal-tagal na rin ang panunuyo ko sa'yo, ha? Tanong ko lang, kung may pag-asa ba ako sa'yo? Diyan, sa puso mo. Maipapangako mo ba? Hinding-hindi ka magbabago sa akin? Oo naman. Mirasol, mahal kita. Unang kita ko pa lamang sa'yo tinamaan ako sa'yo. Lawrence? Ano? Mahal mo rin ba ako? Oo, Lawrence. Mahal din kita. Oh, Mirasol, salamat. Umasa ka. Namamahalin kita ng buong katapatan. Hindi ka magsisisi sa pagtanggap mo sa pag-ibig ko sa'yo. Mahal na mahal din kita, Lawrence. At sana, huwag mo akong paluluhain, ha? Bakit ka naiiyak? Baka mamaya niyan sabihin nila, pinapayak kita. Luha lang ng kaligayahan ito, Lawrence. Hindi kita paluluhain, Mirasol. Dawat-dawat na lang, ang puso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod. Talaga? Sinagot mo na si Lawrence? Oo, mahal ko rin naman siya. Bakit ko pa siya pahirapan? Hindi na. Hoy, bruha. Ako na ngayon ang tagapag-alaga sa'yo. Kaya wag matigas ang ulo mo, ha? Dahil pag hindi, papaluin kita, ha? Ano ka? Pagmula nga nung pagkabata ko hindi ako napalo ng mama ko. Ikaw na ang papalo sa akin? Aba, sa ngayon pa lang, sisisantihin na kita, ha? Hey, joke. Oh. Alam mo, Shara, sa totoo lang, nag-aalala ako. Ha? At bakit? Paano kung malaman niya may sakit ako? Hindi kaya siya magbago sa akin? At paano kung may masamang mangyari sa akin? Ha? Mirasol? Ano ba naman yung pinagsasabi mo? Hoy, tumigil ka nga dyan. Masama yan. Sabihin ko na kaya sa kanya ang lahat. Ay nako, tumigil ka nga dyan. Di ba ikaw rin ang may sabi noon na itago natin sa kanya ang tunay na karamdaman mo? O, ba't ngayon? Ikaw na mismo ang magsasabi. Ano ka ba? Nahihibang na? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. May napapansin ko, anak. Parang inspirado ka. Matanong nga kita, anak. Sinagot mo na ba si Lawrence? Oo, Mama. Sinagot ko na po siya. Okay lang po ba sa inyo, Papa? Mama?
Okay lang. Karapatan mo naman yun eh. Salamat po, Papa. At naunawaan niyo po ako. Tricia, nasaan nga pala si Shara? Bakit wala siya rito? Umuwi muna sa kanila sandali. Kasi bibigyan daw niya ng budget ang kanyang nanay. Maya-maya, nandito na yon. Sir, ma'am, gusto ko sanang ipagpaalam sa inyo si Mirasol. Kung pwede po. Sige, pero kailangan nakasama si Shara. Saan ba kayo pupunta iyo? Gusto ko lamang po siyang ipasyal. Ganun ba? Natural lang naman sa mag-shoota yan. Ang mag-date, di ba? Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Mga bandang hapon naman siguro, nandito na po kami. Sige. Mag-bis na kayong dalawa ni Shara para maaga kayong makaalis. Opo, Papa. Sandali lang, Lawrence, ha? Sasabihin ko kay Shara para may kasama tayo sa pamamasyal. Sige. Lantayin ko ng kalib dito. Lawrence, ingat kayo sa daan, ha? Ay, salamat po, ma'am. Oh, sige. Dito lang tayo, ha? Doon ako sa bandaron. Nang sa ganon, hindi ako makaistorbo sa inyo. O sige, pagkakain na tayo, tatawagin ka na namin dito, ha? Oh, oo. Ako nang bahala mamaya. Oh, sige. Maiwan ko na kayong dalawa dyan, ha? O sige. Sige. Mirasol. Kamusta ka na ngayon, mahal ko? Okay lang naman ako. Ikaw? Eto. Masaya kasi kasama kita ngayon. Talaga? Totoo naman. Ikaw lang ang nagpapasaya sa buong buhay ko. I love you, Mirasol. I love you too, Lawrence. Mahal na mahal kita. Ikaw ang kumumpleto sa buhay ko. At sana, huwag nang matapos ang kaligayahan natin ito. Never listen empty words unhinge you. Never make excuses just because you tried your best and you failed another chance. Ikaw ba, Tricia? Ipinagbilin mo kay Shara yung anak natin bago sila umalis. Oo naman. Pinagbaon ko nga siya ng gamot ni Mirasol. Alam mo naman yun, bawal mapagod. Ay, salamat naman kung gano'n. Akala ko kasi hindi mo sinabihan si Shara. Hindi pwedeng lumakad mag-isa yung anak natin. Dapat laging may kasama siya na Huwag kang alala. Pero naman yung kaibigan niya eh. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? Mauna na kayong kumain dyan, ha? May bibili na ako. Bibili ako ng maiinom natin sandali, ha? Sige, mauna na kayo dyan. Ha? Oo, sige na. Hoy, ano ka ba? Yung gamot ko, Shara. Dali, habang wala dito si Lawrence, napagod kasi ako, ha? Naglakad-lakad kasi kami kanina eh. Oo. Teka. Hayan. Inumin mo agad. Sabi mo lang kung hindi mo na kaya at uuwi na tayo. Baka mamaya yan eh. Makahalata pa si Lawrence. Eto na. Bumili na ako ng maiinom natin. Napano ka? Ba't parang namumutla ka? Ha? Wala. Napagod lang siguro ako. Kumain na ba kayo? Kwan, tapos na kami. O, ikaw, kumain ka na. Sabihin mo lang kung gusto mo nang umuwi na tayo para
makapagpahinga ka na sa bahay ninyo. Sige na. Kumain ka na muna. Huwag mo kong alalahanin masyado. Ganun ba? Buti ka, boy. Hindi siya sinumpong doon sa my park. Ay, yun nga, inay. Alalang-alala ako noon. Ay, bakit kasi? Hindi na nila sabihin ang totoo. Hindi yung tinatago pa nila. Ay, hahayaan ko sila dyan. Baka mamaya, ako pang sisisihin nila. Kung talagang mahal siya ni Lawrence, kahit na ano pang sakit mayroon si Mirasol, tatanggapin niya ng buong buo yan. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang lungkot. Ayokong malaman ni Lawrence ang tunay na kalagayan ko. Pero natatakot naman ako sa tuwing kasama ko siya. Lalo na kapag sinusumpong ako. Hindi habang buhay maitatago ko sa kanya ang bagay na ito. Ang mabuti na lang, ako na mismo ang kumalas sa kanya. Kahit masakit, tatanggapin ko. Dahil sa totoo lang, naaawa ko sa kanya. Ano naman kaya ang idadahilan ko sa kanya kung ako'y makikipag-break? Siguradong magtataka yun. Dahil wala naman siyang nagawang kasalanan. Ano kaya ang mabuti kong gawin? Ano kaya? Kung labag ding laman sa kalooban mo, huwag mong gagawin. Dahil ikaw din ang kauna-unahang masasaktan. Iha, mag-ipon ka muna ng lakas para may pagtapat mo sa kanya ang lahat. Dahil hindi habang panahon maitatago natin sa kanya. Oo nga po, Papa. Pero parang wala akong lakas ng loob para sabihin sa kanya. Pag-isipan mo munang mabuti, anak. Dahil dyan nakasalalay ang buong buhay at kaligayahan mo. Yun muna ang desisyon ko sa ngayon. Ano? Bakit, Mirasol? Bigla-bigla naman yata. Sa anong dahilan? Basta, sundin mo na lang ang gusto kong mangyari. Mirasol, alam mo naman, mahal na mahal kita. Huwag ka namang mabibiro ng ganyan, no? Mababaw lang ng dahilan yan, Umalis ka na. Hindi ako alis dito, Mirasol. Hanggat walang sapat na dahilan. Sabi mo sa akin ang totoo. Umalis ka na! Umalis ka na! Dahil ayaw kong masaktan ka sa bandang huli. Umalis ka na! Ano bang dahilan? Please! Mirasol! Mirasol, buksan mo itong pinto! Mag-usap pa tayo! Bawa ka sa amin, oh! Mirasol, please! Please, Mirasol! Dawat-dawat na lang, antuso na lang, tungod kay di na
kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod. Mahal na mahal kita, Lawrence. Ayaw kong masaktan ka sa bandang huli. Isa pa, hindi ko kayang sabihin sa'yo ng harap-harapan ang tunay na kalagayan ko. Patawad, Lawrence. At sana mapatawad mo ako. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo tuwi na ang binubulong ng puso ko. Si Shara, kailang makausap ko siya. Marami kong gustong itanong sa kanya. Ayun siya. Shara! Shara! Oh, ikaw pala, Lawrence. Shara, may itatanong lang sana ako sa iyo. At sana sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit? Ano namang totoo ang sasabihin ko sa iyo? Shara, bigla na lang kasi sinabi niya sa akin na huwag na daw akong pupunta sa kanila. Shara, hindi ko alam kung anong kasalanan ko, kung anong dahilan. Bakit ganoon? Ganun ba? Wala naman siyang nasasabi sa akin. Ano bang dahilan? Bakit siya rin kakaganyan? Alam mo talagang hindi ko sila iintindihan eh. Mayroon ba siyang tinatago sa akin, ha? Shara? Ha? Wala akong alam, Lawrence. Mayroon ba siyang tinatago na hindi ko alam? Sabihin mo sa akin, Shara. Ha? Wala naman ah. Ano naman ang itatago niya sa iyo? Shara, please. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nahihirapan na ako sa mga desisyon niya. Hindi ko talaga mauunawaan kung bakit. Hindi, Shara. I need your love, you brighten up my day. Yun ang totoong Mirasol. Nagpupumilit siyang nagtatanong sa akin kung bakit bigla-bigla daw ang desisyon mo. Sinabi mo ba ang totoo sa kanya? Hindi. Alam ko naman na pinakatago-tago mo ang mga bagay niyon. Kahit naawa ko sa kanya, wala naman akong karapatang magsabi sa kanya. Ayaw kong pangunahan ang iyong desisyon. Salamat naman kung ganon, Shara. Pero, matanong nga kita, Mirasol. Ha? Ano yun? Mahal mo ba talaga si Lawrence? Oo. Mahal ko siya sa Shara. Kaya nga, ayaw ko siyang masaktan sa bandang huli. Kaya ako na ang gumawa ng hakbang para kalimutan na niya ako. Pero, ikaw ang unang nasasaktan, di ba? Oo. Kakayanin ko ang lahat. Alam ko, darating din ang araw. Makakalimutan ko rin naman siya. Pipilitin mo siyang kalimutan? Papaano? Kung siya pa rin ang sinisigaw ng puso't isipan mo. Kung mahal mo siya at mahal ka niya, walang dahilan para pahirapan mo pa ang iyong sarili. Masarap magmahal at mahalin, Mirasol. Tandaan mo yan. Palayain mo ang iyong sarili, Mirasol. Lahat naman tayo ay may karapatang magmahal. Kung malinis naman ang hangarin sa iyo ni Lawrence, walang dahilan para pagdamutan mo ang iyong sarili. Shara, naguguluhan na talaga ako. Pag-isipan mong mabuti. Kung mahal mo siya at mahal ka niya, walang dahilan para pahirapan mo pa ang iyong sarili. Masarap magmahal
at mahalin, Mirasol. Tandaan mo yan. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Anak, kung labis mong dinaramdam ang pagkikipagkalas mo kay Lawrence, kung halimbawang muli siyang bumalik sa iyo, walang dahilan iha para hindi mo siya tanggapin muli. Oo nga naman, anak. Huwag mong parusahan ang iyong sarili. Papa, Mama, hindi ko na ba sasabihin sa kanya ang tunay na kalagayan ko? Kahit hindi na. Total, mahal ka naman ni Lawrence. Pabayaan mo na lang. Tama nga naman, anak. Yun lang kung muli siyang babalik sa'yo. Hindi, tanggapin mo siya ulit. Dahil nahihirapan na kami ng mama mo. Sa nakikita naming kalagayan mo, iha, lalo kang magkakasakit niyan kapag ganyan ka palagi. Babalik pa kaya siya, Papa? Maghintay ka lang. Dahil kung talagang mahal ka ni Lawrence, babalik ka rin kanya. Tandaan mo yan, anak. Never listen to empty words and hinge you. Never make excuses just because you tried your best to. Nay, ito pong pera ninyo. Nang sa ganon, may panggastos kayo dito. Dako, salamat naman, anak. Wala nga tayong bigas. Buti na lang, nagpunta ka dito ngayon. Alam niyo, inay, hindi na po ako magtatagal dito. Alam naman ninyong may alaga ako. Medyo kung minsay, may katigasan ang ulo. Kaya dapat lagi akong nasa tabi niya. Kung minsan, kinakalimutan niya ang pag-inom ng gamot. Sige po, Nay. Aalis na po ako. Salamat, adak, ha. Mag-iigat ka sa daan. Opo, inay. Ay, ang bait talaga ng anak ko. Buti na lang at hindi pa ito nag-aasawa. Pag nag-asawa na yan, tiyak na mag-iisa na ako sa buhay. Ay, lalo pat dadalhin na siya ng magiging mapapangasawa niya. Siya nga pala, matagal na yatang hindi nagpupunta si Lawrence dito Hayaan mo na siya. Siguro nga nagtampo na yun. O di kay labis na nagdamdam sa akin. Di bali na. Kung hindi na nga siya babalik pa, wala na akong magagawa. Kundi tanggapin ang lahat. Pero, mahal mo pa rin siya. Magsisinungaling lang ako kapag sasabihin kong hindi na. Oo, mahal ko pa rin siya, Shara. At sana, bumalik pa siya. Sana nga. Ay, Tricia, mukhang nakakalimutan na yata ng anak natin yung boyfriend niya. Pwede ba naman yun? Baka naman hindi lang pinapahalata sa atin. Nang sa ganun, hindi tayo gaano mag-alala. Hindi naman ganun kadali ang paglimot. Kung sa bagay nga. Sa tingin ko, nililibang lang niya ang sarili niya para hindi na siya gaano masaktan. Pero, naririyan pa rin ang sakit. Marurong lang talagang magdala ang anak natin, kaya hindi masyadong halata. Ang sarap naman ng ulam na binigay ng amo mo, Shara. Nilagang karne ng baka. Ay, tiyak.
Mapaparami ako ng kain dito. Oh, halika. Kumain ka na rin. Kumain lang kayo, Nay. Kasi tapos na akong kumain doon. Bago ko kayo hatiran ng ulam ninyo dito. Kain lang kayo, Nay. Ay, sarap talaga. Buti na lang. Mabait yung amo mo. Ay, siya nga pala. Kumusta na yung naliligaw ni Mirasol? Nagpunta na ba doon sa kanila? Ay, naku, Nay. Matagal nang hindi na siya nagpupunta doon. Talagang nagtampo na yata eh. Ay, buti naman. At natanggap na ng kaibigan mo. Hindi na siya binalikan ng syota niya. Nananahimik lang yon. Pero sa totoo, nasasaktan siya. O baka naman, nag-asawa na ng iba yon. Naku, Nay. Huwag na huwag kayong nagbibiro ng ganyan. Baka mamaya yun eh. Magdilang anghel kayo. Huwag naman sana. Dahil tiyak, labis na masasaktan si Mirasol. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Oy, biro lang yon. Kaya, huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Mirasol, ano? Gusto mo bang pumasya tayo? Wag na. Dito na lang ako sa bahay. Ayaw ko kasing mapagod. Baka naman, sumpungin na naman ako ng sakit ko. Saka na lang, Shara. O sige, nasa iyo yan. Basta sabihin mo lang sa akin kung gusto mong gumala tayo. Oo na. Yung pag-inom ko ng gamot, ha? Ipaalala mo sa akin mamaya. Opo, madam. Walang sandaling Ay, naku, Tricia. May nabalitaan ako tungkol kay Lawrence. Ano yun? Kaya pala matagal na siyang hindi nagpapakita rito sa atin eh. Nag-abroad pala siya. Ganun ba? Ay, naku. Baka na naman nag-asawa na yun. Eh, yan ang hindi natin alam, Tricia. At sana naman hindi pa siya nag-aasawa. Sana na may hindi pa nga. Dahil alam kong umaasa pa itong anak natin na muli siyang babalikan ni Lawrence. Walang sandaling Kumusta na kaya si Mirasol ngayon? Matagal na rin hindi kami nagkikita. Mula nang pagpunta ko ng abroad. Aminin ko sa akin sarili na mahal ko pa rin siya hanggang sa ngayon. Yun nga lang nagmangway na yata siya sa akin. May bagay lang akong lubos na hindi maunawaan sa kanya. At yun ang labis na pinagtataka ko hanggang sa ngayon. Mirasol. Kailan may hindi ako nagbago sa'yo. Nagawa ko lang lumayo dahil nasaktan ako ng labis. Nang itaboy mo ako.
nang wala sapat na kadahilanan noon. Pero hanggang ngayon, Mirasol, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Ikaw pa rin, Mirasol. But here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby. Please stay with me, stay with me. Ganun ba, Shara? Matagal ko nang alam yan. Sinabi na sa akin nila papa at mama. Mabuti naman. At nakapag-abroad siya. Hayaan mo na siya. Siguro naman. May iba na yon. O kaya nag-asawa na. Oh, totoo bang baliwala na siya sa iyo? O sa kabila niyan nasasaktan ka pa rin? Ako ang kumalas noon sa kanya. Kaya hindi ko na inaasahan na muli pa niya akong babalikan. Paano? Kung halimbawang bumalik siya? Nako, wag na nga natin pag-usapan yan. Dahil imposible na mangyari yung sinasabi mo. Papa, Mama, lalabas po kami ni Shara mamaya. Nang sa ganon, malibang-libang po ako. Oo, sige, Iha. Nang makalanghap ka naman ng sariwang hangin. Shara, yung gamot niya, huwag mong kalilimutan ang magdala, ha? Opo, ma'am. Bago magtanghali, umuwi na kayo. Nang hindi siya gaanong mapagod, Shara. Opo, ma'am. Tatandaan ko po lahat ng bilin ninyo. Siya, sige. Mag-ingat kayo, ha? Dapat, Shara, lagi kang nag-aalalay sa kanya. Baka bigla siyang mahilo. Opo, sir. Huwag po kayong mag-alala. Ako pong bahala kay Mirasol. Oh, bakit tila malungkot ka, Mirasol? Wala lang. Naalala ko lang si Lawrence. Dito natin siya unang nakilala noon. Oo nga Ang saya-saya pa natin noon. Kung alam ko lang, na ganito lang ang mangyayari. Sana hindi ko na siya nakilala noon, Shara. Oh, hayan ka na naman Akala ko ba nakalimutan mo na siya? Hindi ko magagawang kalimutan siya, Shara. Hindi ko pala kaya. Naku, tama na yan. Huwag ka nang umiyak. Baka kung mapaano ka. Dahan na, Mirasol. Si Lawrence. Siya nga. Lawrence? Lawrence! Ako ito! Si Mirasol! Mirasol? Ako ito! Si Mirasol! Hindi mo na ba ako nakikilala? Buti naman at nakita kita dito sa park. Matagal na kasi kitang hinahanap. Dahil gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo sa mga nagawa ko noon. Sorry. Matagal na kitang kinalimutan. Mula nung itaboy mo ko doon sa inyo. Sige, maiwan na kita rito. Siguro nga wala na tayong dapat pag-usapan pa. Paalam, Mirasol. Lawrence! Sandali lang! Mag-uusap tayo! Lawrence! Huwag mo kong iiwan! Lawrence! Mirasol? Lawrence! Hintay! Lawrence! Lawrence, nasan ka? Hoy, gumising ka.
nananaginip ka. Mirasol. Akala ko totoong-totoo na nakita ko si Lawrence. Yan pala panaginip lang. Sandali. Ikukuha kita ng tubig. Oh, eto. Uminom ka. Salamat, Tiara. Hindi na ako mahal ni Lawrence. Naku, huwag kang nagpapaniwala sa panaginip. Dahil kabaligtaran lang yan. O sige, matulog muna tayo. Kasi 2:00 pa lang ng madaling araw. Huwag mo nang isipin niyang panaginip mo. Matulog ka na. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Kumain ka na, anak. Kailangan mong maging malakas. Nang sa ganun pagbalik ni Lawrence, may lakas kang haharap sa kanya. Ha? Bakit, Papa? Darating ba siya? Ay, hindi ako sigurado. Pero, malay natin. Hindi na ako umaasa, Papa. Oo, kumain ka lang. Huwag kang masyadong nag-iisip. Siya nga pala. Mamaya, punta tayo ulit sa park, ha, Shara? Oo ba? Sinabi mo eh. Yun nga palang kailangan ninyong dalhin. Huwag mong kalilimutan, Shara. Opo, sir. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? Ay, narito na ako sa Pilipinas. Kumusta na kaya si Mirasol? Ay, siguro nag-asawa na siya. Bukas na bukas din. Pupunta ako sa kanila. At sisiguraduhin ko kung may asawa na siya. At kapag wala pa, iyayain ko na siyang pakasal. Dawat-dawat na lang, ang puso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod. Hoy, ano ka ba, Mirasol? Parang hindi ka mapakali dyan. Ewan ko ba? Hindi ako makatulog eh. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kahit pilit kong pinipikit ang aking mga mata, talagang hindi ako makatulog. Oh, To, baka iniisip mo na naman si Lawrence. hindi ah. Ba't ko naman siya iisipin? Ni ayaw na nga niya magpakita sa akin. Ikaw naman. Ever seen the sun go down above you? Ever had your dreams come crashing on you? Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so low? Sino kaya itong dumating? Sandali lang, nariyan na. Sino po sila? Si Shara po. Nandito po ba? Ako nga po pala si Lawrence. Ay, oo nga pala, ano? Ikaw pala, yung boyfriend ni Mirasol. Ay, oo nga po. Si Shara po? Ay, wala po siya dito. Kasi po, kinuha siyang kasambahay doon kina Mirasol. Ay, ganun po ba, Manang? Wala din lang si Shara dito. Maaari po bang sa inyo na lang ako magtanong? Ano ba yung itatanong mo, iho? Itatanong ko lamang po sana kung si Mirasol may asawa na po. Ay, naku, sir. Dalagang-dalaga pa rin siya hanggang ngayon. Ay, yes! Salamat po, Manang, sa impormasyon. Sige po. At pupunta ko na po sa kanila. I need your love, you brighten up my day.
Mirasol, mahal mo pa ba ako? Mahal na mahal pa rin kita, Lawrence. Magpakasal tayo kung ganun. Oo na. Ikaw ang masusunod, mahal. Yes! Ang saya-saya ko. Walang pati ng aking nararamdamang kasiyahan ngayon. Mahal na mahal kita, Mirasol. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Ay, maligayang bati sa inyo mga anak ko. Salamat po, Papa. Bagay na bagay kayo, ha? Mabuhay ang bagong kasal! Yay! Mabuhay! Mirasol, unang gabi natin ngayon. Lawrence, Mirasol, salamat at nagbalik ka. Mahal na mahal kita, Lawrence. ako rin. Lawrence. Mirasol. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Oh, Lawrence, kumain ka lang, iho. Huwag ka mahiya. Opo, Papa. Mahal. Kumain ka lang maigi, ha? Oo naman. Makakakain na ako dahil nandito ka na sa tabi ko eh. Ay, nako. Apurahin nyo na, ha? Gumawa kayo agad ng apo namin para may kasama na naman tayong bata. Ay, huwag kayong magalala. Mama, Papa, kaming soon na ang apo ninyo. Mag-o-overtime kami, gabi-gabi. I need your love, you brighten up my day. Segundo, nag-aalala ako sa anak natin. Matagal na rin hindi sinusumpong yung sakit ng anak natin sa puso. Kaya wala tayong dapat na ipag-alala, Tricia. Kahit na, alam naman natin na traidor ang sakit na yan. Ipanatag mo lang ang kalooban, Patricia. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sana nga, Segundo, malagpasan ni Mirasol ang lahat. Dawat-dawat na lang, antuson na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod. Ilang ba na lang, mahal? Iluluwal mo na yung unang anak natin. Oo nga, mahal. Siya nga pala. Nakapili ka na ba ng ipapangalan natin kung lalaki? Ako, pag babae, may naisip na akong pangalan niya. Ano bang ipapangalan natin kapag babae, halimbawa? Siyempre, Mira Lawrence. Oh, di ba maganda? Magkasama ang pangalan nating dalawa. Oo nga, no? Maganda nga. Salamat Sweet at mo naman. binigyan mo na ako ng anak, mahal. Masaya rin ako dahil magkakaroon na tayo ng baby. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug?
Kumusta na yung kaibigan mo? Balita ko, buntis na daw. Oo, Nay. Buntis nga po siya. Kailan na ba't magaganda? Mga ilang buwan na lang, manganganak na po siya. Ay, salamat naman. At malapit na pala siyang maganda. Ay, masaya po ako para sa kanya, Nay. Kasi nagkatuluyan din silang dalawa sa bandang huli. Siguro naman, talagang sila ang nakatakda. Kaya kahit anong haba ng panahon na di sila nagkita, ay pinagtagpo pa din sila sa bandang huli. Ever seen the sun go down above you? Ever had your dreams come crashing on you? Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so low? Aray ko. Masakit ng tiyan ko. Aray. Lawrence? Lawrence, kumising ka. Ang sakit ng tiyan ko. Mirasul, Lawrence? bakit? Manganganak ka na ba? Ano? Aray. Aray ko. Aray. Aray ko. Mama! Papa! Si Mirasol! Manganganak na! Mirasol, piisin mo na. Itatakbo ka namin sa ospital. Mama! Papa! Manganganak pa si Mirasol! Ma! Di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa. Segundo, ba't ang tagal naman? Mula pa kagabi. At hanggang gayon, hindi pa lumalabas ang bata. Tricia, palakasin mo lang ang loob mo. Pasasan ba't magkakaraos din ang ating anak sa panganganak? Diyos ko, tulungan niyo po ang anak ko. Huwag niyo po siyang pabayaan. Mirasol, kaya mo yan, ha? Aray Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako sa tabi mo. Lawrence. Kaya mo yan. Nahirap na ako. Ang sakit-sakit. Kayanin mo, Mirasol. Mahal, nandito lang ako. Aray. Hindi kita iiwan. Baby, huwag mo nang pahirapan ng mami, ha? Lawrence. Lumabas ka na. Hindi ko na kaya. Mirasol, Hina na ako. hindi. Huwag ka sumuko, mahal. Kayanin mo. Sige na. Kayang-kaya mo yan. Sige na. Mister. Kailangan ng isasarya ng asawa niyo. Ho. Nurse. Aki ko nang yung wheelchair. Isagay na sa wheelchair si Mrs. Opo, Doc. Sige. Kailangan na natin isasarya siya. Ay, nanganak na si Mirasol. Tricia, nakaraos na ang ating anak. Salamat naman kung ganong segundo. Nanganak ng asawa ko. Salamat at nakayanan niya. Dok, ano po ba ang anak namin? Lalaki ba o babae? Sige na, mister. Pumasok ka na sa silid. At nang makausap mo pa ang misis mo. Ho? Bakit po, Dok? Sige na. Mirasol! Dok, kumusta yung anak namin? Yung bata, pwedeng maligtas. Pero yung nanay, kinalulungkot kong sabihin na hindi niya nakayanan ng sobrang hirap at pagod. Ever seen the sun go down above you? Mahal. Bigyan na kita ng anak.
Mirasol. At sana huwag mo siyang papabayaan. Hanggang dito na lang. Siguro ay ko. Mahal, kayanin mo. Lumabalik ka. Sabi ng baby natin, huwag ka magsasalita ng ganyan. Huwag mo kami iiwan. Please. Huwag. Mirasol! 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 Hindi! Mirasol! Mirasol! Bakit mo kami iniwan? Mirasol! Through sorrow and pain. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.